Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 30, 2025. Sa paggising mo upang salubungin ang makulay na araw ng Abril 30, dama mo ang pulsasyon ng buhay na nagtutulak sa iyo upang magpatuloy. Isang makulay at masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyong araw, at ito ay nagsisilbing paalala na ngayon ay isang magandang pagkakataon upang magpatuloy sa mga hakbang na matagal mong ipinagpaliban. Sa ilalim ng impluwensya ng araw na ito, na puno ng kakaibang timpla ng pagpapahinga at paggalaw, ikaw ay iniimbitahan na tuklasin ang malalim na balanse sa pagitan ng pamamahinga at aksyon. Sa ganitong kalakaran, ikaw ay may pagkakataon upang maglaan ng oras para sa masusing pagmumuni-muni, ngunit binibigyan ka rin ng universo ng lakas upang magsimula at magtapos ng mga gawain na matagal mo nang nais simulan. Ngayong araw ay isang kanbas para sa iyo bilang Aries upang ipinta ang iyong mga pinakamalalaking pangarap gamit ang mga matapang na mga hakbang. Ang enerhiya ng araw na ito ay sumusuporta sa iyong likas na curiosity at lakas ng loob na mag-explore ng mga bagong ideya. Kasama ang buwan na nasa ilalim ng Gemini, mas magiging maligaya at masigla ang iyong mga pagninilay at plano. Ang mga makulay na ideya at ang iyong mga inisyal na pagnanasa ay sumabog at nagiging mga oportunidad na magbukas ng mga bagong pinto para sa iyong mga pangarap. Huwag matakot magpahayag ng iyong mga naiisip, sapagkat ang mga usapan at diskusyon ngayon ay magdudulot sa iyo ng mga hindi inaasahang inspirasyon at mga breakthrough na magdadala ng mga makabago at malikhain na solusyon. Ang mga hindi inaasahang pagsasama ng mga ideya at opinyon mula sa ibang tao ay magbubukas ng mga pinto na dati hindi mo pa nakikita. Maging bukas sa mga bagong pananaw at huwag matakot magtangkang magsimula ng bagong proyekto o tumanggap ng mga bagong hamon. Gamitin mo ang iyong natural na likas na katalinuhan at pagkamausisa upang magtagumpay sa mga bagay na dati mahirap abutin. Sa araw na ito, mararamdaman mong parang may dalawa kang kaluluwa. Isa na naghahangad ng pagninilay at kapayapaan, at isa na umaasa sa aksyon at paggalaw. Maaari mong makita ang iyong sarili na paminsang nag-aalinlangan kung magtutuon ba ng pansin sa iyong mga pangarap o magpapahinga muna. Ang balanse sa pagitan ng dalawang ito ay may kaakibat na kahalagahan. Mahalaga na maunawaan mo ang oras at pagkakataon kung kailan dapat magpahinga upang makuha ang iyong lakas at kung kailan dapat magsimula ng mga bagong proyekto upang ilabas ang iyong potensyal. Ang tamang pagtutok at ang kakayahang magbukas ng sarili sa pagbabago ay magdadala sa iyo ng mga magagandang resulta. Kung ikaw ay nakatungtong na sa isang punto ng iyong buhay na puno ng mga pagsubok, ngayon ang pagkakataon upang tuklasin ang iyong mga hilig at gamitin ang mga ito upang makabuo ng isang makulay at mas matagumpay na hinaharap. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging tapat sa iyong sarili at mag-isip ng malalim, ano nga ba ang tunay na nagpapagalak sa iyong puso? Ano ang mga bagay na tunay na nagpapalakas sa iyong inner fire? Kung maglaan ka ng oras upang suriin ang mga ito, makikita mo na ang iyong kalakasan ay hindi lamang mula sa mga material na bagay kundi mula sa loob, sa iyong kakayahang magsimula ng mga bagong proyekto, magtagumpay sa mga paghamon, at magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Ang iyong mga pangarap ay hindi mahirap maabot kung gagamitin mo ang iyong intuisyon at kahusayan upang magplano ng mga hakbang na naayon sa iyong mga layunin. Huwag hayaang ang mga takot at pag-aalinlangan ay magpigil sa iyo, sapagkat ang lakas ng loob at pananampalataya sa sarili ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa mga aspeto ng iyong buhay na may pinakamalaking kahalagahan. Ngayong araw, magsisilbing gabay mo ang iyong natural na kuryosidad at intuisyon. Huwag matakot magtanong kung anong susunod na hakbang ang maaari mong gawin upang mapabuti ang iyong kalagayan. Ang mga sagot ay matatagpuan hindi lamang sa mga libro o sa mga tao na malapit sa iyo, kundi pati na rin sa iyong sariling kakayahan na mag-isip ng maligaya at makulay. Isang magandang gabay ang magtiwala sa iyong mga instinct sa paggawa ng mga malalaking desisyon, dahil ang iyong puso at isipan ay malapit na magkaakma. Ipagpatuloy ang iyong mga hakbang, sapagkat ang universo ay magbibigay sa iyo ng daan na magdadala sa iyo sa mas magandang bukas.
Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay dilaw, ang kulay ng kasiyahan, liwanag, at kaligayahan. Ang dilaw ay nagpapalakas ng iyong pag-iisip at nagiging gabay sa pagkuha ng tamang desisyon. Samantalang ang iyong maswerteng mga numero ay 1, 5, at 9, mga numero ng bagong simula, pagbabago, at pagkumpleto. Ang mga numerong ito ay maghahatid sa iyo ng mga bagong pagkakataon at magbibigay sa iyong buhay ng kahulugan. Ang iyong maswerteng gawain ngayong araw ay ang pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga tao sa iyong paligid. Gamitin ang mga pagkakataong ito upang matutunan ang mga bagong ideya at pamumuhay. Ang simpleng pag-uusap ay maaaring magbigay sa iyo ng mga hindi inaasahang benepisyo at gabay. Ang pinakapayo para sa iyo ay upang yakapin ang pagbabago at pagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Huwag matakot na tumanggap ng mga hamon sapagkat sa bawat hamon ay nagiging mas matatag ka. Ang araw na ito ay nagpapaalala na ang pagninilay at aksyon ay magkasabay. Gamitin ang iyong likas na katalinuhan upang mag-isip at magplano ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan na landas. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang mga bagay na maaaring magmukhang mahirap ay magmumukhang madali sa sandaling yakapin mo ang mga ito. Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano karami ang iyong nagawa, kundi kung paano ka nakaramdam sa bawat hakbang na ginawa mo. Maging tapat sa iyong sarili at patuloy na magsikap sa paggawa ng mga bagay na magdadala sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Sa ganitong paraan, makikita mo ang tunay na halaga ng iyong buhay at ng bawat araw na lumilipas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 30, 2025. Sa araw na ito ng Abril 30, hinihikayat ka ng universo na pansamantalang huminto, huminga ng malalim at yakapin ang katahimikan. Isa itong paanyaya mula sa kalangitan na huwag lamang lumusong sa araw-araw na takbo ng buhay na parang makina. Sa halip, damhin ang katahimikan, damhin ang sarili, at pakinggan ang mahihinang bulong ng iyong damdamin at isipan. Sa bawat paghinga mo, may pagkakataon kang makipag-ugnay muli sa iyong sarili, isang bagay na madalas nating nakakaligtaan sa gitna ng abala ng mundo. Ang iyong likas na kakayahan bilang isang Taurus na basahin ang maliliit at hindi napapansing senyales sa iyong paligid ay nagbibigay sa iyo ng natatanging abilidad upang makabuo ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Isa itong regalo ng iyong pagkatao na kapag ginamit sa tamang paraan, ay kayang magdala ng kapayapaan, kalinawan, at kaayusan sa mga gulo at kalituhan ng paligid. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, mapapansin mong maaaring may mga pagkakataong makaramdam ka ng kaguluhan sa isipan o emosyonal na kalituhan. Ito ay tila mga ulap na biglaang dumarampi sa langit ng iyong isip, mga alon ng emosyon na maaaring magpalabo ng iyong mga pananaw. Sa mga sandaling ito, mas lalo mong mararamdaman kung gaano kahalaga ang pananatili sa gitna ng katahimikan. Kapag napansin mong nagiging magulo ang iyong damdamin, huwag mo itong labanan. Sa halip, tanggapin ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay at hayaang lumipas. Walang permanente, pati na ang mga pag-aalinlangan. At sa bawat pagkakataong ikaw ay nakakaramdam ng pagkalito, ito rin ay paalala na may pagkakataon kang piliin muli ang kaliwanagan. Mahalaga rin sa araw na ito ang pagbibigay pansin sa iyong damdamin. Bagaman may tukso na sumabay sa agos ng mababaw na emosyon, iyong mga biglaang bugso ng galit, lungkot, o pagkabahala, hindi mo kailangang hayaang ang mga ito ang magdikta ng buong takbo ng iyong araw. Bilang isang Taurus, may likas kang katatagan at kakayahang manatiling nakaapak sa lupa kahit pa may mga hangin ng pagkalito sa paligid. Kaya sa halip na magpadala, mas mainam na umatras muna ng kaunti at hayaang magsalita ang iyong katahimikan. Doon mo maririnig ang katotohanang hindi kayang bigkasin ng kahit anong kaguluhan. Sa araw na ito, pagnilayan mo ang mga pagbabago na gusto mong makita sa iyong buhay. Ano ba ang mga bagay na matagal mo nang iniisip na ayusin, ngunit palaging nauurong? Ngayon ang tamang oras para silipin muli ang mga ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng karunungan at gabay, isang pagkakataon upang muling isentro ang iyong sarili at magdesisyon ng may mas malinaw na pananaw. Gamitin mo ang iyong likas na lakas at katatagan upang mas lalong pagtibayin ang mga pundasyon ng iyong buhay, ito man ay sa aspeto ng relasyon, trabaho, o personal na kalusugan. Maging bukas sa mga bagong pananaw na maaaring pumasok ngayon. Ang mga ideya at damdaming lilitaw ay maaaring tahimik ngunit puno ng kabuluhan.
Maaaring habang nakaupo ka sa isang tahimik na sulok, biglang pumasok sa iyong isip ang isang ideya na matagal mo nang tinataboy. O kaya'y sa isang ordinaryong usapan, makakarinig ka ng isang payo o salita na biglang magbibigay liwanag sa iyong sitwasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang maging handa kang tumanggap at magnilay. Ang pagbabago ay hindi laging dumarating sa anyong dramatiko, minsan ito ay pabulong, parang alingawmaw mula sa kalawakan na naghihintay lang na iyong pansinin. Sa mga mahalagang aspeto ng iyong buhay gaya ng relasyon, karera, at panloob na kapakanan, mararamdaman mo ang tahimik ngunit makapangyarihang daloy ng pagbabago. Sa relasyon, ito ang tamang panahon para pag-isipan kung ang mga koneksyong mayroon ka ay tunay na nagbibigay lakas o unti-unting bumabawas sa iyong enerhiya. Sa iyong trabaho o layunin sa buhay, maaari mong itanong sa sarili kung ang direksyong tinatahak mo ay naayon pa rin sa tunay mong nais marating. At sa iyong panloob na mundo, isang panibagong yugto ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili ang naghihintay, isa na puno ng kababaang loob, pagtanggap at kabuuan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay berde. Ito ay kulay ng paghilom, katiwasayan at bagong simula. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o isinama sa iyong paligid, mas lalo mong mararamdaman ang daloy ng balanse at lakas mula sa kalikasan. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 5 at 11, mga numerong nagsasabi ng pagbabago at malalim na intuisyon. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pagsusulat. Sa pamamagitan ng pagsusulat, mas madali mong mailalabas ang iyong damdamin, malilinawan ang iyong isipan, at makakabuo ng mas matibay na direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili. Ipagdiwang mo ang bawat maliit na hakbang na nagawa mo, maging ito man ay isang tahimik na sandali ng pagninilay, isang mabuting desisyong ginawa, o isang simpleng sandaling nakapagpahinga ka. Lahat ng ito ay mahalaga. Sa katahimikan, sa pagninilay, at sa pagtanggap sa kasalukuyan, mas lalong lumilinaw ang iyong daan. Magpatuloy ka sa paglalakad sa landas ng kabutihan, may paninindigan, at may pagmamahal sa sarili. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maging tapat sa iyong sarili. At sa bawat araw na lumilipas, may bagong pagkakataong ipinagkakaloob sa iyo upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Kaya sa pagtatapos ng araw na ito ng Abril 30, dalhin mo ang kapayapaan sa puso mo, ang kaliwanagan sa iyong isipan, at ang katatagan sa iyong kaluluwa. Marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo. Patuloy kang maniwala, patuloy kang magmahal, at patuloy kang magtiwala sa proseso ng iyong paglalakbay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 30, 2025. Sa petsang ito ng Abril 30, ang enerhiya sa paligid mo bilang isang Gemini ay kumikislap na tila bituin sa gabi, punang posibilidad, kislap ng inspirasyon, at sigla ng komunikasyon. Ang mga bituin at ang kalikasan ng araw ay nagtutulak sa iyong likas na kakayahang makipag-ugnayan at bumighani ng mga tao sa paligid mo. Ang bawat salita na iyong bibigkasin ngayon ay may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng isang pag-uusap, magbigay linaw sa isang gusot, o magsimula ng isang ugnayang puno ng pangako. Ang araw na ito ay tila ginawa upang ikaw ay magsalita, magpahayag, at magningning sa gitna ng mga pakikipag-ugnayan. Kung may ideya kang matagal nang kinikimkim, ngayon ang tamang oras upang ito ay ihayag sa iba. Sa pagbukas ng iyong bibig, magbubukas din ang mga puso ng mga nakikinig. Habang dumadaloy ang araw, mararamdaman mo ang kakaibang dinamismo sa iyong personalidad. May mga sandaling tila hati ang iyong kalooban, na para bang humihila sa iyo ang dalawang magkaibang damdamin o layunin. Ngunit huwag kang mag-alala, sapagkat ang ganitong uri ng dualidad ay bahagi ng iyong pagiging isang tunay na Gemini. Isa ito sa iyong mga kalakasan, ang kakayahang makita ang maraming panig ng isang sitwasyon, at ang pagiging bukas sa pagbabago ng pananaw. Ang pagyakap sa kabuuan ng iyong pagkatao, kabilang na ang iyong kalituhan at pagdududa, ay magbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Sa bawat sandaling pinipili mong kilalanin ang bawat bahagi mo, nagiging mas matatag ka sa pagharap sa mga susunod na hakbang ng buhay mo. Sa mga pakikipag-usap mo ngayon, may mga di inaasahang pahayag na maaaring magbunyag ng mga lihim o magbigay linaw sa mga bagay na dati mong hindi maintindihan. Ang mga pag-uusap na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw o magdulot ng emosyonal na paglaya.
Huwag matakot na magsalita ng totoo, lalo na kung ang iyong damdamin ay matagal mo nang itinatago. Ito ang panahon para palayain ang sarili mula sa bigat ng mga salitang hindi nasasabi. Sa liwanag ng araw na ito, makabubuting maging tapat hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ngunit habang ikaw ay abala sa pakikipag-ugnayan, may posibilidad din na may mga damdaming pagkayamot o pagkainip na unti-unting sumisiklab sa iyong loob. Maaaring dumating ito sa mga pagkakataong hindi mo agad makuha ang iyong nais, o kapag nararamdaman mong hindi ka sapat na nauunawaan ng mga tao sa paligid mo. Sa ganitong mga pagkakataon, huminga ng malalim at subukang tanungin ang iyong sarili, ano ba ang tunay kong kailangan sa sandaling ito? Ang simpleng tanong na ito ay maaaring magdala sa iyo sa kalmadong estado ng isip, kung saan mas magiging malinaw ang iyong mga kilos at pananalita. Kapag naproseso mo ng maayos ang iyong damdamin, mas epektibong lalabas ang iyong taglay na alindog at katalinuhan, na siyang magiging susi upang makabuo ng mga makabuluhang koneksyon. Ang araw na ito ay nagbibigay paalala na lahat ng bagay na kinakailangan mo upang umunlad ay nasa loob mo na. Hindi mo kailangan ng labis na pagpapapansin o patunay mula sa iba. Ang kumpiyansa sa sarili ay likas na sa iyo, at ngayon ay tamang panahon upang ito'y buuin pa. Kung may pangarap kang pinanghahawakan, ang daigdig ay tila nakikiayon sa iyo ngayon. Maging bukas sa mga senyales na dumarating, isang simpleng usapan, isang bagong koneksyon, o isang ideyang tila biglang sumagi sa isip. Ang mga ito ay hindi basta-basta lamang, kundi maaaring mga pahiwatig mula sa universo na tinutulungan kang makarating sa iyong layunin. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay dilaw, simbolo ng talino, sigla, at komunikasyon. Ang mga numero na magdadala ng swerte sa iyo ay 15, 21, at 36. Subukang gawin ang isang maswerteng gawain na magpapalakas sa iyong pakikipag-ugnayan, gaya ng pagsulat ng tula, liham, o kahit simpleng pagbati sa isang matagal ng kaibigan. Minsan, sa maliit na hakbang nagsisimula ang malalaking pagbabago sa buhay. Sa pagsapit ng hapon hanggang gabi, mararamdaman mo ang unti-unting pagbagal ng enerhiya. Hindi ito nangangahulugang nawawala ang sigla, bagkus, ito ay paanyaya na balikan ang lahat ng nangyari ngayong araw. Maglaan ng oras upang magmuni-muni. Ano ang mga salitang lumabas sa iyong bibig na tila nagbukas ng pintuan sa bagong pag-asa? Ano ang mga damdaming lumitaw na dapat mong bigyang pansin? Sa katahimikan ng gabi, ang iyong puso ay inaanyayahang makinig sa sarili nitong tinig. Huwag itong baliwalain. Ang pinakamahalagang aral ngayong araw ay ito, ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa tamang paggamit ng iyong boses, sa katapatan ng iyong damdamin, at sa pagkilala sa iyong sariling dualidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging isang ganap na nilalang, isang Gemini na laging handang matuto, magmahal, at magbago. Maging bukas sa enerhiya ng pag-uusap, ng paglalim ng relasyon, at ng pagkilala sa sarili. Ito ang araw na magbibigay liwanag sa maraming aspeto ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang katahimikan na dumarating pagkatapos ng maraming pakikipag-usap at paglalakbay ng isip. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng sandali ng pagmumuni-muni. Dito mo matutuklasan ang mga aral ng araw. Dito mo mararamdaman ang lalim ng iyong damdamin. Dito mo mapagtatanto na sa kabila ng lahat ng dualidad, ikaw ay buo at iyon ay sapat na. Magtapos ang araw na may pasasalamat sa sarili. Ipagdiwang ang iyong karunungan, ang iyong tinig at ang iyong puso. Ang lahat ng ginawa mo ngayong araw ay may kahulugan. At bukas, isa na namang pahina ang bubuksan, ngunit ngayong gabi, hayaan mong ang iyong kaluluwa ay magpahinga sa ilalim ng liwanag ng sariling kamalayan. Patuloy kang magtiwala sa iyong landas, Gemini. Ang mundo ay nakikinig sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 30, 2025. Ngayong ika-30 ng Abril, ang iyong emosyonal na katapatan ay magniningning ng buong ningning, at ang natural mong kakayahang yakapin ang iyong tunay na sarili ay magiging dahilan upang mas lalong maakit sa iyo ang mga tao. May kakaibang halina sa pagiging totoo mo sa sarili, isang uri ng kagandahang hindi kailangang ipakita kundi nararamdaman agad ng mga tao sa paligid mo. Habang naglalakbay ka sa buong araw na ito, ang iyong enerhiya ay tila inaakay ng malalim na pakiramdam ng kamalayan. Ang pagpili mong maging lubos na naroroon sa bawat sandali ay magbubukas sa iyo ng mas malalalim na koneksyon at mas makukulay na karanasan.
Ang pagsasalo sa kasalukuyan ay hindi lamang isang akto ng presensya, kundi isa rin itong paraan upang mapakawalan ang sarili mula sa mga nakaraang takot at agam-agam. Kapag hinayaan mong maging totoo ang sarili mo sa gitna ng gulo ng mundo, doon ka makakahanap ng tunay na kapayapaan. Sa pag-usad ng araw, maaari mong maramdaman ang bahagyang pagkabalisa na tila umaaligid sa iyong isipan. Ang pakiramdam ng pagkabalisa na ito ay maaaring hindi agad maunawaan, ngunit may mahalagang mensahe itong dala. Sa halip na labanan ito o hayaan itong kainin ka ng kawalan, gamitin mo ito bilang gasolina upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang ipinagpapaliban. Maging ito man ay pagsusulat, pagguhit, pag-aayos ng tahanan, o simpleng pagpapahayag ng sarili sa isang malikhaing paraan. Ang pagsasalin ng enerhiyang ito sa isang produktibong direksyon ay makatutulong hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag ginamit mo ang iyong kalikasan bilang isang tagapag-alaga at tagapagpagaling sa sarili mong damdamin, mas lalo mong naintindihan ang kahulugan ng pagiging buo. Minsan sa katahimikan ng iyong isipan, maaaring umusbong ang pagnanasa, isang uri ng pananabik na mahirap ipaliwanag, ngunit tila umaawit sa iyong puso na may lihim na awitin. Ang pananabik na ito ay maaaring tungkol sa isang relasyon, sa isang layunin, o sa isang pangarap na hindi mo pa naabot. Sa halip na hayaang guluhin ka nito, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Ano ang kulang sa akin ngayon na gustong punan ng puso ko? Ang mga tanong na ito ay hindi upang lumikha ng kawalan, kundi upang magbukas ng mga bagong pinto sa loob ng iyong kalooban. Tandaan na ang pagnanais ay hindi masama kung ito ay ginagamit bilang gabay, hindi bilang tanikala. Ang bawat damdaming lumilitaw ngayon ay may dalang mensahe, makinig ka, at baka ito na ang hinihintay mong liwanag. Habang patuloy ang daloy ng oras, hayaang hikayatin ka ng enerhiya ng araw na ito na makipag-usap ng bukas at may kababaang loob. Ang magagaan na usapan at mga palitan ng kaisipan, kahit pa ito'y tila simpleng kwentuhan lamang, ay may kapangyarihang palalimin ang iyong ugnayan sa iba. Huwag kang matakot na ibahagi ang sarili mo, dahil sa bawat salita na iyong sinasabi ay may pagkakataong makabuo ng bagong koneksyon. Kapag pinili mong maging totoo, kahit pa may kahinaan ito, binibigyan mo rin ang ibang tao ng pahintulot na maging totoo sa harap mo. At sa ganitong paraan, bumubuo ka ng mundo na mas puno ng pangunawa at pagtanggap. Ngayong araw, bigyang halaga ang iyong emosyon bilang isang gabay. Sa bawat hakbang mo, may kaukulang epekto ito hindi lamang sa iyo, kundi sa buong paligid mo. Hindi mo kailangang solusyonan agad lahat, ang mahalaga ay tanggapin mo ang kasalukuyan bilang bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Sa ganitong pananaw, ang bawat kilos mo ay nagiging makabuluhan, at ang bawat sandali ay nagiging bukas para sa himala. Maswerteng kulay mo ngayong araw ang kulay kahel, simbolo ng lakas, sigla, at kalayaan. Ang mga numero na maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon ay ang bilang 7, 11, at 25. Maswerteng gawain na iyong araw ay ang paglalakad sa mga lugar na matahimik tulad ng parke, pagsulat sa journal ng mga damdamin, o paglalagay ng bagong ayos sa iyong silid upang mas maipakita ang iyong kasalukuyang estado ng isipan. Sa pangkalahatan, ito ay araw ng pagyakap sa sariling emosyonal na katotohanan. Huwag mong itago ang totoo mong nararamdaman. Yakapin mo ang lahat, ang lungkot, ang saya, ang pagkasabik, at maging ang pagkainit. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Sa bawat pagdama mo sa mga ito, mas lalo mong nauunawaan ang iyong sarili, at sa pag-unawang ito, matatagpuan mo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging ikaw lamang ang makakabuo. Ang payo sa iyo ngayong araw ay ito, huwag kang matakot sa pagbabago ng damdamin. Huwag kang matakot sa kalungkutan, sa pananabik, o sa pagkabagot, lahat ng ito ay paalala ng iyong pagiging buhay. Gamitin mo ang araw na ito para mas mapalalim ang iyong relasyon sa sarili, upang sa susunod na hakbang mo, daladala mo ang kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi lamang ang magagandang bahagi kundi pati na rin ang mga sugat at aral na nakuha mo sa bawat pagsubok. At sa pagtatapos ng araw na ito, habang ikaw ay nagpapahinga, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang sarili. Pasalamatan mo ang iyong lakas, ang iyong katapatan sa sarili, at ang iyong kakayahang magmahal ng totoo. Tandaan mo, Cancer, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa isang pusong hindi natatakot maramdaman ang lahat, at ikaw ang buhay na halimbawa nito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 30, 2025.
Habang sumisikat ang araw ngayong ika-30 ng Abril, isang banayad ngunit malalim na paalala ang lumalapit sa iyong isipan. Leo, panahon na upang pag-isipan kung paanong ang takot ay humubog sa iyong landas sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, maaaring hindi mo napansin na ang ilan sa mga desisyong ginawa mo ay naimpluwensyahan ng pag-aalinlangan, pangamba, o kawalang katiyakan. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili sa mga pagkakataong ito. Sa halip, ngayon ay isang panibagong paanyaya upang yakapin ang sarili mong katapangan at magsimulang maglakad patungo sa mga desisyong tunay na sumasalamin sa iyong puso at hangarin. Ang likas mong lakas ay hindi lamang matatagpuan sa iyong presensya, kundi higit pa sa iyong tinig. Ang iyong boses ay may kapangyarihang magbukas ng damdamin, magbigay liwanag sa mga madidilim na sulok ng isip, at maging daan upang magising ang puso ng ibang tao. Subalit bago mo lubos na magamit ang lakas na ito, kailangan mo munang harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan, mga takot na maaaring nakaugat sa iyong pagkabata, nakaraan, o mga panahong naramdaman mong hindi sapat ang iyong ginagawa. Ngayon, Leo, ay isang pagkakataon upang yakapin ang pagiging bukas sa sarili, tanggapin ang kahinaan bilang bahagi ng pagiging matatag, at hayaang ang bawat emosyon ay dumaloy ng walang paghuhusga. Sa araw na ito, habang lumilipas ang mga oras, matutuklasan mong may mga planong bigla ang magbabago. Maaaring ang isang bagay na inaasahan mo ay hindi mangyari gaya ng iyong inaakala, o isang bagong oportunidad ang biglang lilitaw. Sa halip na malito o mabahala, gamitin mo ang sandaling ito upang matutong magtiwala sa daloy ng buhay. Ang kakayahan mong umangkop sa mga pagbabago ay isang mahalagang yaman na maaari mong gamitin hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Ang pagtanggap sa pagbabago bilang bahagi ng paglalakbay ay isang anyo ng kalayaan. Hindi lahat ng inaakala mong siguradong landas ay siyang tamang daan, minsan, sa paglihis sa plano, natatagpuan natin ang mas magagandang biyaya. Pagmasdan ang iyong sarili habang nagsisimula kang bumangon sa hamon ng pagiging bukas sa posibilidad. Kapag pinili mong maging bukas, dumadaloy ang lakas ng buhay sa iyo. Kapag tinanggap mong may mga bagay na hindi mo kontrolado, mas lalo mong naintindihan ang kahulugan ng pagtitiwala, hindi lamang sa mundo kundi higit sa lahat, sa sarili mong kakayahan. Ito ang araw na maaari mong gamitin upang sabihin ang mga bagay na matagal mo nang kinikimkim, upang ibahagi ang iyong mga pananaw na maaaring makatulong sa ibang tao na makita ang ibang perspektiba, at upang iparamdam sa iyong sarili na ikaw ay nararapat marinig at mapakinggan. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng paanyaya na magpakita ng tunay na tapang, hindi lamang sa harap ng iba kundi lalo na sa sarili. Sa pamamagitan ng pagharap sa iyong mga takot, mas lalo mong makikilala ang iyong sarili. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging matatag. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang maging totoo sa sarili, kahit pa may pangamba, kahit pa may hindi tiyak. Sa bawat pag-amin mo sa iyong nararamdaman, sa bawat pagpapahayag mo ng iyong saloobin, mas lalo mong nabubuo ang isang matibay na pagkatao na nakaugat sa katotohanan. Ang mga ugnayan mo ngayon ay maaaring humingi ng dagdag na pasensya at bukas na komunikasyon. Ang iyong presensya ay may kakayahang magdala ng liwanag sa iba, kaya't gamitin mo ito upang palalimin ang koneksyon mo sa mga taong malapit sa iyo. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ito ang panahon upang linawin ito sa mahinahong paraan. Iparamdam mo sa kanila na handa kang makinig at handa ka ring maunawaan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pagdating sa mga praktikal na aspeto ng araw na ito, mainam na pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nangangailangan ng malinaw na desisyon. Maaari itong tungkol sa iyong trabaho, personal na relasyon, o mga plano para sa hinaharap. Huwag kang matakot na kumonsulta sa iba, ngunit sa huli, pakinggan mo ang boses ng iyong puso. Ang panloob mong karunungan ay gabay mo sa pagdedesisyon. Huwag hayaang ang takot ang siyang magdikta ng iyong kilos. Sa halip, piliin mong maging matapang kahit pa may pangamba. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kahel, kulay ng lakas, enerhiya, at kumpiyansa. Ang mga numero mong mapalad ay 13, 22, at 35. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalakad ng mag-isa sa isang tahimik na lugar o kaya ay ang pagsusulat ng iyong mga damdamin sa papel. Isang paraan upang mailabas ang bigat sa loob at muling makita ang ganda ng sarili mong pag-isip. Sa paggawa nito, mapapalalim mo ang iyong koneksyon sa sarili mong damdamin at mabibigyang laya ang mga salitang matagal mo nang nais sabihin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay.
Isipin mo kung paano mo hinarap ang mga pagbabagong dumating at kung paanong naging daan ito upang mas lalo mong makilala ang sarili mo. Bigyang halaga ang bawat sandali, maging ito man ay masaya, malungkot, o puno ng pag-aalinlangan, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng iyong pag-unlad. Yakapin ang lahat ng naramdaman mo ngayong araw at tanggapin mo ang aral na kaakibat ng mga ito. Sa bawat hakbang mong patungo sa katotohanan, mas lalo mong pinapatibay ang iyong sarili. Ang payo para sa iyo ngayong araw, Leo, huwag mong hayaang ang takot ang magtakda ng hangganan sa kung ano ang kaya mong gawin. Mas marami kang kayang maabot kaysa sa iniisip mo. Ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang kakayahang kumilos sa kabila ng mga ito. Piliin mong sumabay sa agos ng buhay, ngunit huwag mong kalimutan ang direksyon ng iyong puso. Sa paggawa nito, makakamit mo ang kapayapaan, kagalakan, at kalayaang matagal mo nang minimiti. At sa pagsapit ng gabi, yakapin mo ang katahimikan. Pakinggan mo ang pintig ng iyong puso, ang hininga ng iyong diwa. Damhin mo ang kapangyarihang nanggagaling sa pagiging totoo. Dahil bukas, isa na namang panibagong araw ang haharapin mo, mas matatag, mas may tiwala sa sarili, at mas handang yakapin ang mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 30, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw ngayong ika-30 ng Abril, isang banayad ngunit buhay na enerhiya ang bumabalot sa iyo. Sa likod ng katahimikan ng umaga, may tahimik na paanyaya mula sa sansinukob na pagmasdan mo ang mga epekto ng mga nagdaang desisyon at kilos mo. Isa itong araw ng masusing pagmumuni-muni, kung saan hinihikayat kang yakapin ang pagbabagong unti-unting bumabalot sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa mga nangyayari sa iyong buhay, unti-unti mong mahahanap ang kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Ang paghahanap ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang landas patungo sa kapayapaan ng kalooban. Ang bawat pagbabagong ipinagpapaliban ay ngayon ay tila may tinig na, humihiling ng pansin at aksyon mula sa iyo. Sa panahon ngayon, may malakas na pagnanasa ang puso mo na ayusin ang lahat ng bagay na tila matagal nang napabayaan. Mula sa kalat sa iyong tahanan hanggang sa hindi natapos na mga usapan, ito ang perpektong panahon para linisin, ayusin, at bigyang linaw ang anumang bagay na nagpapabigat sa iyong damdamin. Ang pagkakaroon ng malinaw na espasyo, pisikal man o emosyonal, ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon sa sarili. Sa mga maliliit na hakbang na ito, unti-unti mong nararamdaman na bumabalik ang kontrol sa sarili mong mga kamay. Ang kaguluhan ay hindi palaging kaaway, minsan ito'y paalala na kailangan mong tumigil at muling ayusin ang direksyon ng iyong buhay. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, maaaring mapansin mong nagbabago rin ang iyong pakikisalamuha sa iba. Bagamat likas kang tahimik at madalas mas pinipiling mag-isa, may kakaibang sigla ang araw na ito na nagtutulak sa iyong magsalita, magbahagi, at makipag-ugnayan. Parang may hangin ng inspirasyon na dumarampi sa iyong diwa, at binubuksan nito ang mga pintuan ng komunikasyon na dati mong isinara. Mula sa simpleng pakikipagkamustahan hanggang sa malalimang pag-uusap, ngayon ay may pagkakataon kang ipahayag ang mga ideyang matagal mo nang kinimkim. Huwag matakot na maging totoo sa iyong sarili, ang iyong mga ideya ay mahalaga, at may puwang ito sa mundo. Maaaring may mga ideya kang matagal nang tumitibok sa likod ng iyong isipan, tila mga binhi ng posibilidad na hindi mo pa nabibigyan ng pansin. Ngayon ang tamang oras para bigyan ito ng patubig, bigyan ng boses ang iyong mga pangarap at mga plano. Ilista ang mga ito, paglaruan sa isipan, at hayaang sumibol ang mga bagong konsepto na maaaring maging daan sa mga hindi inaasahang oportunidad. Ang pagkamalikhain ay hindi laging nangangailangan ng perpektong plano, minsan, sapat na ang tapang na magsimula at ang tiwala sa sarili mong kakayahan. Habang nagpapatuloy ang araw, maglaan ng oras para pagnilayan ang mga hangaring biglaang sumisibol sa puso mo. Maaaring may pakiramdam kang tila kulang ka pa rin sa kabila ng lahat ng iyong tagumpay. Ito'y isang paalala na ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa loob ng sarili. Ang pagiging insatiable ay natural sa ating lahat, ngunit hinihikayat ka ngayon na kilalanin ang pinagmumulan nito. Ikaw ba'y gumagalaw dahil may layunin kang nais tuparin, o sinusundan mo lamang ang agos ng kagustuhang panandalian? Ang pakikinig sa sariling tinig ay isa sa pinakamahalagang sandata mo sa araw na ito. Sa katahimikan ng iyong isipan, may tinig ng karunungan na nagtuturo ng tamang daan.
Ito ang panahon upang muling ikabit ang iyong mga pangarap sa mga tunay mong pinahahalagahan. Sa halip na habulin ang pansamantalang kasiyahan, humanap ng direksyon na nagbibigay saysay sa iyong bawat hakbang. Huwag matakot na tumanggi sa mga bagay na hindi na umaayon sa bagong ikaw. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kakayahang pumili ayon sa sarili mong layunin at hindi sa dikta ng mundo. Ngayong araw, anyayahan mong pumasok sa iyong mundo ang mga bagong karanasan. Huwag matakot na lumabas sa nakagawian. Minsan, ang mga hindi inaasahang pag-uusap at pakikipag-ugnayan ay siyang magiging daan para sa mas malalim na koneksyon at mas malawak na pananaw. May mga mensahe ang universo na dumarating hindi sa anyo ng malaking pangyayari kundi sa simpleng pagtapik ng balikat ng kaibigan, sa isang komento ng katrabaho, o sa titig ng isang estranghero. Buksan ang sarili sa mga maliit na koneksyon dahil sa likod nito'y maaaring nakatago ang mensaheng matagal mo nang inaasam. Panahon na upang yakapin mo ang iyong kapangyarihan at lakas. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig. Ang iyong katahimikan ay may bigat. Ang iyong karunungan ay may saysay. Hayaan mong magliwanag ang iyong presensya sa pamamagitan ng mga kilos na may layunin at mga salitang may puso. Kapag ikaw ay tunay na nakikipag-ugnayan mula sa iyong kalooban, ang mundo ay tumutugon pabalik. Maniwala ka sa halaga ng iyong kontribusyon. Walang maliit o malaki kung ito ay galing sa totoo mong sarili. Para sa maswerteng kulay ngayong araw, piliin ang kulay dilaw. Ito'y sumisimbolo ng kaliwanagan, kumpiyansa, at sigla. Magdala ng anumang bagay na may kulay na ito, isang panyo, notebook, o kahit simpleng suot, at hayaan itong magbigay inspirasyon at positibong enerhiya sa iyong buong maghapon. Ang mga maswerteng numero ay 5, 11, at 27. Gamitin ang mga numerong ito kung ikaw ay kailangang pumili, magdesisyon, o simpleng maghanap ng inspirasyon. Para naman sa maswerteng gawain, subukan mong maglinis ng personal mong espasyo, tulad ng iyong lamesa, aparador, o inbox. Ang gawaing ito ay magdadala ng mas malinaw na isipan at mas bukas na damdamin sa pagtanggap ng bago. Ang pangkalahatang gabay sa iyo ngayong araw ay huwag mong maliitin ang iyong kakayahang magbago, magdesisyon, at magbukas ng bagong pinto. Lahat ng ginagawa mo, gaano man ito kaliit, ay may epekto sa hinaharap mong tatahakin. Huwag mong hayaan na ang mga duda at takot ang humadlang sa iyo. Sa halip, yakapin mo ang iyong mga alinlangan at gawin silang gabay sa iyong paglago. Lahat ng emosyon, masaya man o hindi, ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Bilang pagtatapos, ipaalala ko sa iyong ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging bukas. Bukas sa sarili. Bukas sa iba. Bukas sa posibilidad. Sa bawat hakbang mo, isama ang pagninilay, pag-unawa, at pagmamahal. Sa pamamagitan nito, hindi lamang magiging makahulugan ang araw mo kundi magiging mas magaan, mas payapa, at mas buo ang iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, huminga ka ng malalim, pasalamatan ang iyong sarili, at ipagdiwang ang katotohanan kahit sa gitna ng mga hamon, patuloy kang pumipili na lumago. Sa iyo, Virgo, ang araw na ito ay paalala na ang kapangyarihan ay hindi laging marahas. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan, ng malinaw na pag-isip, at ng pusong handang makinig. Magsimula ngayon. Yakapin mo ang sarili mong lakas. At huwag kalimutang umiti dahil karapat-dapat kang sumaya. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 30, 2025. Habang umuusad ang araw na ito ng Abril 30, inaanyayahan ka ng universo na huminto sandali, huminga ng malalim, at bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong makalaya mula sa magulong agos ng pang-araw-araw na buhay. Sa katahimikan ng kasalukuyan, may natatanging pagkakataon kang balikan ang iyong kalooban, pakinggan ang boses ng iyong damdamin, at muling pagtuunan ng pansin ang iyong tunay na pangangailangan. Sa panahong ito ng pagninilay at pagninilay-nilay, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang iyong panloob na lakas at kislap, ang mismong bagay na ginagawang natural kang kaakit-akit at kaaya-aya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong taglay na kagandahan, hindi lamang panlabas kundi higit sa lahat ay panloob, ay lalong magniningning kapag ikaw ay tahimik, kalmado, at payapa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na nakaapekto sa enerhiya ng Gemini, may hatid itong kakaibang sigla sa iyong araw, isang uri ng mapaglarong enerhiya na nagtutulak sa iyo na maging bukas sa mga hindi inaasahang pangyayari.
Sa likod ng katahimikan at kataasan ng iyong antas ng kamalayan, maaaring bigla kang makaramdam ng pagnanais na lumayo sandali sa iyong kasalukuyang kinalalagyan, maranasan ang bago at maramdaman ang kilig ng di inaasahang paglalakbay. Maaaring sa isang simpleng paglalakad sa isang lugar na matagal mo nang nais puntahan, o isang imbitasyong hindi mo inaasahan na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga bulong ng iyong intuisyon, sapagkat ito'y mga paanyaya ng universo na pumalaot sa kasiyahan at pagkamangha na hatid ng buhay. Habang binabaybay mo ang alon ng araw na ito, magandang balikan ang mga tagumpay at pagsubok na iyong nalampasan. Anumang laki o liit ng tagumpay, ito'y patunay ng iyong katatagan, talino, at katapangan. Ang pagkilala sa iyong sariling kakayahan ay hindi kayabangan, bagkus ay pagmamahal sa sarili at pagtanaw ng pasasalamat sa lahat ng iyong pinaghirapan. Sa ganitong diwa, mas mapapalalim mo ang koneksyon sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon upang harapin ang anumang hamon ng may buong tapang at dignidad. Ang bawat hininga na iyong pinakakawalan ay isang paalala na nararapat kang pahalagahan, hindi lamang bilang isang kaibigan, kapamilya, o katuwang, kundi bilang isang taong may mahalagang papel sa mundong ito. Sa bawat pag-iral mo, may hatid kang liwanag sa paligid mo. Kaya't hayaan mong ang mga karanasan ngayong araw ay maging salamin ng iyong tunay na pagkatao. Sa mga simpleng usapan, sa tahimik na pagmumuni-muni, o sa maliliit na galaw, muling magpapakita ang ganda ng iyong espiritu, isang kagandahang hindi kayang pantayan ng panlabas na anyo lamang. Sa mga aspeto ng iyong buhay gaya ng karera, relasyon, at kalusugan, ngayon ang magandang panahon upang muling balansihin ang lahat. Sa trabaho, maaaring makaranas ka ng biglaang ideya na makakatulong sa iyong mga proyekto o planong matagal mo nang binabalak. Sa relasyon, mas mararamdaman mong mahalaga ang pagbibigay ng oras at atensyon, hindi lamang sa mga mahal mo kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa usaping kalusugan, simpleng hakbang gaya ng pag-inom ng sapat na tubig, paghinga ng malalim, at pagkuha ng pahinga ay magiging malaking tulong sa iyong kabuuang kalagayan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul na bughaw, kulay ng kapayapaan, katiyakan, at katalinuhan. Ang mga numero na magdadala ng swerte ay 7, 11, at 23. Samantalang ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip o damdamin sa papel, pagninilay sa kalikasan, at pakikipag-ugnayan sa isang matagal mo nang hindi nakakausap. Sa pamamagitan ng mga simpleng ito, mas magiging malalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayong araw ay ito, pakinggan ang katahimikan. Sa mundong puno ng ingay, ang mga sagot ay kadalasang natatago sa mga sandaling tahimik. Huwag mong ipilit ang sarili sa mga bagay na hindi na tumutugon sa iyong puso. Maging tapat sa iyong nararamdaman. Alamin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo at huwag mong ikahiya ang iyong pangangailangang mamahinga. Ikaw ay tao, hindi robot. Kaya't nararapat lamang na bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang muling magpuno ng enerhiya. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, damhin mo ang kasiyahang hatid ng simpleng katahimikan. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, alalahanin mong ikaw ay isang nilalang na may kakayahang magdala ng kagandahan, kabutihan, at kaliwanagan saan ka man magpunta. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong makamit ang lahat sa isang iglap. Ang bawat hakbang, gaano man kabagal, ay patungo sa iyong pag-unlad. Kaya't yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, may pananampalataya sa sarili, at may pagmamahal sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Sa pagtatapos ng araw na ito ng Abril 30, hayaan mong ang mga karanasan mo ay maging gabay sa susunod mong mga hakbang. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa bawat hakbang ng proseso. Kaya't magpahinga ka, Libra. Ang iyong kalmadong puso at malalim na isipan ay may kapangyarihang magbigay liwanag hindi lamang sa iyong mundo, kundi sa iba pang mga taong nasasagap ang liwanag mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 30, 2025. Sa petsang ito ng Abril 30, Scorpio, isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya ang hatid ng kalawakan, ang yakapin ang katahimikan at pag-iisa bilang isang daan patungo sa tunay na paghilom. Hindi na bago sa iyo ang paghahanap ng kapanatagan sa gitna ng pag-iisa, lalo na sa mga panahong ikaw ay nasasaktan. Subalit ngayon, ang katahimikan ay hindi lamang isang kanlungan ng sakit,
kundi isa ring pintuan patungo sa panibagong landas ng pag-unawa at muling pagtuklas sa sarili. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, pagtuunan mo ng pansin kung paanong ang mga damdaming hindi mo inaasahan, gaya ng pagkalito, lungkot, o kahit pangamba, ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong araw, o mas malawak pa, ng iyong pananaw sa buhay. Sa mga sandaling ikaw ay tahimik at mag-isa, doon mo maririnig ang pinakamatapat na tinig ng iyong puso, mga tinig na tila matagal nang nananahimik, ngunit sabik na muling marinig. Ang katahimikan na dati mong pinakaiwasan ay maaaring maging kasangkapan ng iyong pagbangon. Minsan, sa gitna ng maraming ingay, nawawala ang direksyon ng ating isipan at damdamin. Ngunit sa oras ng lubos na katahimikan, unti-unting lumilinaw ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang kalinawan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kasagutan mula sa ibang tao, kundi sa anyo ng sariling pagmumuni-muni. Sa katahimikan, doon mo matutuklasan ang mga sagot na galing mismo sa iyong kaluluwa. Kaya't hayaan mong maglakbay ang iyong isipan, hindi sa labas kundi sa loob, sa mga alaala, sa mga pangarap na iyong tinalikuran, at sa mga paniniwalang gusto mong yakapin muli. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong sa araw na ito. Ang mahalaga ay maramdaman mong may saysay ang iyong nararamdaman, at ang mga damdaming iyan ay may dalang mensahe para sa iyo. Habang dumarampi ang enerhiya ng pagninilay at katahimikan sa iyong araw, isang makapangyarihang paalala rin ang umuusbong. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa mga hakbang na matatag o sa mga salitang malalakas, kundi sa kakayahang tumahimik, maghintay, at makinig. Kung ikaw ay naliligaw o naguguluhan sa kasalukuyan, yakapin mo ang pagkakataong ito para magnilay. Gamitin ang katahimikan bilang pintuan patungo sa iyong panloob na mundo. Tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Saan ako tinatawag ng aking damdamin? Anong bahagi ng sarili ko ang nais ko ng paghilumin? Ang mga tanong na ito, bagamat simpleng pakinggan, ay may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong paglalakbay sa buhay. Kaya't ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang maramdaman mo ang bawat pintig ng iyong puso bilang isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa. Sa gitna ng iyong panloob na paglalakbay, isang mahalagang aspeto ng iyong araw ay ang sining ng koneksyon. Ang araw na ito ay nagsusulong ng pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Sa panahon kung saan ang damdamin ng pagkakahiwalay ay madalas lumilitaw, isang magandang paalala ang dumating. Ang pagbubukas ng sarili sa ibang tao ay hindi nangangahulugang isinuko mo ang iyong katahimikan, kundi pinayaman mo ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kahati. Ngayong araw, pagtuunan mo ng pansin ang mga koneksyon sa iyong buhay, sa pamilya, kaibigan, o kasamahan. Maaari mong madiskubre na sa simpleng pakikipagkwentuhan, may kaginhawaan ka palang hinahanap. Ang mga bagong ideya ay maaaring magsimula sa simpleng palitan ng salita. Huwag mong ipagkait sa sarili ang pagkakataong lumago sa pamamagitan ng pakikinig sa iba at pagbabahagi ng iyong mga saloobin. Ang iyong likas na talas ng pag-iisip at pag-usisa ay isang regalong dapat mong gamitin upang paigtingin ang ugnayan mo sa mga taong maaaring magbigay ng bagong pananaw at inspirasyon sa iyo. Ang balanse sa pagitan ng pag-iisa at pakikipag-ugnayan ay siyang tunay na hamon ng araw na ito. Ngunit kung iyong maisa sa katuparan nito, makakamit mo ang mas mataas na level ng kaalaman tungkol sa sarili mo. Hindi mo kailangang mamili kung alin sa dalawa, maaari kang mamuhay sa gitna ng katahimikan at koneksyon, at mula roon, isilang ang bagong bersyon ng iyong sarili. Hayaan mong ang iyong likas na pagiging mausisa at malalim mag-isip ay mag-udyok sa iyo upang pumasok sa mundo ng iba habang pinananatili mong buo ang iyong panloob na katahimikan. Kapag nahanap mo ang tamang ritmo sa pagitan ng pakikinig sa iyong sarili at pakikisalamuha sa iba, bubukas ang pinto ng mas malawak na posibilidad sa karera, sa personal na relasyon, at higit sa lahat, sa iyong espiritual na pag-unlad. Ngayong araw, napapanahon upang bigyan mo rin ng pansin ang mga aspeto ng iyong kabuuang kalusugan. Ang iyong katawan ay nangangailangan din ng pagmumuni-muni, hindi lamang ang isipan. Maaaring simple lamang ang mga hakbang, gaya ng maikling paglalakad sa umaga, pag-inom ng sapat na tubig, o pagpili ng masustansyang pagkain, ngunit ang epekto nito ay malawak. Sa paggawa ng maliliit na desisyon na pabor sa iyong katawan, sinusuportahan mo rin ang kapakanan ng iyong isip at damdamin. Ito ay paalala na ang ating pisikal na kalagayan ay hindi hiwalay sa ating emosyonal at espiritual na anyo. Kaya't alagaan mo ang iyong sarili hindi lamang sa mga oras ng sakit,
kundi lalo na sa mga panahong ikaw ay tahimik at tila walang nangyayari, sapagkat sa mga sandaling iyon, unti-unting tumutubo ang bagong lakas sa iyong kalooban. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay lilang malalim, isang kulay na sumisimbolo sa karunungan, katahimikan, at koneksyon sa mas mataas na kamalayan. Mainam itong isama sa iyong pananamit o paligid upang palakasin ang enerhiya ng iyong araw. Ang maswerteng numero mo ay 9, 11, at 23, mga numerong nagsasaad ng pagtatapos ng lumang kabanata at pagsisimula ng bago. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang magsulat sa isang journal ng iyong mga damdamin, saloobin, at obserbasyon, hindi upang mabasa ng iba, kundi upang maunawaan mo ang sarili mo ng mas malalim. Maaari mo ring subukan ang isang gawain tahimik ngunit makabuluhan, gaya ng pagtatanim, pag-aayos ng iyong espasyo, o simpleng pakikinig sa instrumental na musika habang nagmumuni-muni. Bilang panghuli, Scorpio, ang araw na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng malaking pagbabago, kundi sa maliliit na sandaling may saysay, mga sandaling ikaw ay tahimik, ngunit gumagalaw sa loob. Yakapin mo ang pag-iisa, ngunit huwag mong ipagkait sa sarili ang karapatang makipag-ugnayan. Damhin mo ang bawat paghinga, bawat tibok ng iyong puso, bilang patunay na ikaw ay buhay, at ang bawat araw, gaya na ngayon, ay isang paanyaya upang piliin ang paghilom, pag-unlad, at pag-ibig. Sa katahimikan, makikita mo ang landas. At sa landas na iyon, ikaw ay palaging may kasamang liwanag ng iyong sariling karunungan. Patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto, sapat nang ikaw ay totoo. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang kapayapaan ang manaig. Ang iyong paglalakbay ngayon ay mahalaga, hindi dahil sa dami ng iyong ginawa, kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa sarili. Sa pagharap mo sa mga susunod na araw, dalhin mo ang karunungang natutunan mo ngayon, tahimik man o puno ng usapan, ang puso mong bukas sa paghilom ay sapat na upang baguhin ang takbo ng iyong mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 30, 2025. Habang lumilipas ang Abril 30, isang masidhing enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid na tila isang imbitasyon mula sa universo upang magnilay at bumalik sa iyong pinakamalalim na sarili. Ang araw na ito ay may dalang pagninilay at panibagong lakas, na tila isang malamlam ngunit mainit na ilaw na gumagabay sa iyo upang makita ang mga bagay mula sa isang mas malalim na pananaw. Bilang isang likas na masigasig at apoy na palaging naglalakbay patungo sa bagong kaalaman at karanasan, ito ang panahon upang ibaling ang likas mong sigla tungo sa mas makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Huwag mong maliitin ang puwersa ng iyong determinasyon ngayon, ito ang sandata mong kayang buksan ang mga pintuan na dati ay tila nakasara sa iyo. Habang tinatahak mo ang mga gawain ngayong araw, subukang mapansin kung paano mo ginagamit ang iyong likas na pagganyak sa paggawa. Ang iyong mga iniisip ay may kakayahang bumuo ng mga landas patungo sa iyong mga pangarap, at ang iyong mga kilos ay maaaring magpalitaw ng mga resulta na dati hindi mo inaasahan. Ang araw na ito ay parang isang malawak na larangan na maaari mong paglaruan, paunlarin, at tuklasin. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong pagkakataon, sapagkat ikaw mismo ang lumikha nito gamit ang iyong apoy sa puso. Ang iyong kakayahang baguhin ang iyong kapaligiran sa pamamagitan ng pagkilos ay isang biyaya, at ngayon ay mainam na panahon upang yakapin ito ng buo. Sa pagsanib ng enerhiyang dala ng buwan sa ilalim ng Gemini, ang hangin sa iyong paligid ay puno ng kuryente ng mga ideya, pananaw, at imahinasyon. Ang bawat salita, galaw, at pagninilay na dumarating sa iyong isipan ay may layuning gisingin ang natutulog mong pagkamalikhain. Isipin mo ang bawat pag-uusap bilang isang lihim na mensahe ng universo upang bigyan ka ng inspirasyon. Pahintulutan mong pumasok ang sariwang hangin ng karunungan at tapang. Ang araw na ito ay mainam para sa pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay ng bagong pananaw, mga ideya na labas sa nakasanayan, at mga karanasang magbubukas ng iyong isipan sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Sa gitna ng iyong paglalakbay, may pagkakataon kang pakawalan ang mga bigat na matagal mo nang pasan, lalo na yaong may kaugnayan sa pamilya at mga nakaraang responsibilidad na tila hindi mo kailanman nabigyan ng hustisya. Ang universo ay tila bulong na inaanyayahan kang muling kumonekta sa iyong pagkadiyos, sa anyo ng karunungan, katahimikan, at pagpapatawad. Tila isang matandang aklat na matagal nang nakasara, ngayon ay binubuksan muli upang basahin, unawain, at sa huli ibitawan na.
Hindi mo kailangang patuloy na dalhin ang mga kwentong hindi na naayon sa kasalukuyan mong sarili. Ang pagpapalaya sa sarili ay isang anyo ng pag-ibig. Hayaan mong ilawan ng liwanag ng kamalayan ang mga bahagi ng iyong pagkatao na nasaktan, napagod, at nanahimik ng matagal. Sa ganitong paraan mo masisimulan ang tunay na paglaya. Sa iyong patuloy na paglalakad ngayong araw, sikaping kilalanin ang mga aral na nakuha mo mula sa parehong mga pagsubok at tagumpay. Lahat ng sakit, lahat ng saya, lahat ito ay bahagi ng isang mas malawak na larawan na bumubuo sa kung sino ka ngayon. Huwag mong hayaang baliwalain ang mga munting sandaling nagpabago sa iyo, sapagkat sa mga simpleng pangyayari madalas dumadaloy ang pinakamalalim na kaalaman. Kapag kinilala mo ang ugat ng iyong mga sugat at tinanggap mo ito ng buong tapang, nagbibigay ka rin ng pahintulot sa sarili mong gumaling at magsimula ng bagong yugto. Ngayong gabi, habang humihimlay ka sa katahimikan ng araw, isipin ang mga tagpong nagbigay liwanag sa iyong landas. Maging yaon man ay mga salita ng isang kaibigan, isang sandaling katahimikan sa ilalim ng langit, o simpleng pagkakape sa tabi ng bintana, lahat ng ito ay bahagi ng mahikang hinabi ng universo para sa iyo. Ito rin ay paalala na sa bawat araw, mayroong kababalaghan. Ang iyong espiritu ay tulad ng isang sulo na kahit sa gitna ng dilim ay patuloy na sumisiklab. Ito ang sandali upang mangarap ng malaki, itaas ang iyong pananaw sa mga bagong hangganan, at hayaan mong lumawak ang abot ng iyong apoy. Sa mga aspeto ng buhay tulad ng personal na ugnayan, ang iyong sigla ay maaaring magbigay ng lakas at inspirasyon sa iba. Maaari mong makita ang sarili mong mas mapagmahal, mas malambing, at mas bukas sa mga taong nagpapakita ng tunay na damdamin. Sa larangan naman ng trabaho at pananalapi, ang pagiging bukas mo sa bagong ideya ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang oportunidad. Ang iyong pagiging maagap at malikhaing pananaw ay magbibigay sa iyo ng kakayahang lumikha ng mga solusyon sa mga komplikadong sitwasyon. Sa aspeto ng kalusugan, ang paglalaan ng oras para sa pahinga, simpleng paglalakad, o pagninilay ay maaaring magbigay ng malalim na katahimikan at balanse sa iyong katawan at isip. Maswerte kang kulay ngayong araw ay kulay kahel, simbolo ng lakas, sigasig, at inspirasyon. Ang maswerteng numero mo ay 22 at 9 na nagpapahiwatig ng balanse sa pagitan ng idealismo at aksyon. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng mga saloobin o ideya, lalo na kung ito ay kaugnay sa iyong personal na pag-unlad. Maaari mong subukan ang journaling o ang paglikha ng plano para sa isang proyektong matagal mo nang pinapangarap. Bilang payo para sa iyo ngayong araw, huwag kang matakot na magsimulang muli. Kahit gaano ka pa katagal na ligaw, ang mahalaga ay ang katapatan mong bumalik sa sarili mong sentro. Yakapin mo ang mga pagbabago dahil ito ang mga tulay patungo sa iyong pinapangarap na kinabukasan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa mga resulta, kundi sa kakayahan mong bumangon, magmahal, at maniwala muli. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway dalhin mo ang mga alaala, aral, at damdaming naranasan mo bilang patunay na ikaw ay patuloy na lumalago. Sa gitna ng kaguluhan, nariyan pa rin ang tahimik na boses ng iyong kaluluwa na nagsasabing, patuloy ka lang. Magtiwala ka sa daloy ng buhay, dahil ang bawat pag-ikot ng oras ay isa na namang paanyaya upang muling mahalin ang mundo, at higit sa lahat, ang iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 30, 2025. Habang binabaybay mo ang araw na ito ng Abril 30, hayaan mong ang diwa ng araw ang siyang gumabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa kabila ng mga gawain, responsibilidad, at mga inaasahang dapat mong tapusin, may kalmadong enerhiya na bumabalot sa paligid mo na tila isang banayad na paanyaya upang maging bukas sa pagdaloy ng ideya, pag-uusap, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang enerhiya ngayon ay nagdadala ng isang mas magaan na pakiramdam sa iyong isipan. Hinihikayat ka nitong maging mas malaya sa pagpapahayag ng iyong saloobin at ideya, sapagkat sa pamamagitan nito, may kapangyarihang maaring bumukas. Ang kapangyarihang mapalaya ang sarili mula sa mga dating balakid na nagkukubli ng iyong tunay na potensyal. Habang tinatanggap mo ang ganitong uri ng enerhiya, hayaan mong ang pagdaloy ng impormasyon at inspirasyon ay lumusot sa bawat bahagi ng iyong kamalayan. Ang bawat piraso ng kaalaman o kwento na maririnig mo, maging ito man ay mula sa isang kasamahan, kaibigan, o isang random na karanasan, ay may dalang mensahe.
Marahil ito ang araw na matagal mo nang hinihintay, ang araw kung saan ang mga bagong pananaw ay magbubukas ng panibagong daan tungo sa katuparan ng iyong pangsariling adhikain. Kapag pinayagan mo ang sarili mong makinig, hindi lamang gamit ang tenga kundi pati ang puso, mas malaki ang tsansa mong makuha ang mas malalim na kahulugan ng bawat mensahe. Ngunit sa gitna ng mga masiglang ideya at bukas na komunikasyon, ito rin ay isang paanyaya upang suriin ang balanse sa pagitan ng iyong trabaho at ng iyong personal na buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga ito ay mahalaga. Bilang isang Capricorn, natural sa iyo ang magsikap, magsumikap, at maglaan ng oras sa mga propesyonal na gawain. Ngunit, sa sobrang pagtutok sa mga layunin, may mga pagkakataong nakakalimutan mong kamustahin ang sarili mo, ang puso mo, ang emosyon mo, at ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa paraang hindi nasusukat ng mga tagumpay. Mahalagang balikan at pagnilayan kung paano ka naapektuhan ng pakiramdam ng pagkahabag o pagiging kaawa-awa, kahit hindi mo ito lantarang inaamin. Ang ganitong damdamin, kung hindi mapapangalanan at maaayos, ay maaaring magpalabo sa iyong pagtingin sa sarili mong halaga. Maaaring napapagod ka na pala at nawawalan ng gana, ngunit pinipilit mo pa ring ngumiti at magpursige. Tandaan mo, hindi kahinaan ang kilalanin ang sarili mong emosyon. Sa katunayan, ito ay tanda ng katatagan at tunay na karunungan. Sa araw na ito, mas mainam na yakapin ang iyong damdamin, tanggapin ito, at hayaang magsilbing gabay sa pagbabalik ng tamang balanse sa iyong buhay. Ang araw na ito ay pagkakataon upang muling tuklasin ang tunay mong kaligayahan. Ano ba ang nagpapasigla sa iyong puso? Ano ang mga simpleng bagay na nakapagpapagaan ng iyong pakiramdam? Maaaring ito ay paglalaan ng sandali sa katahimikan, pakikinig sa musika, paglalakad sa paligid, o simpleng pag-uusap sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap. Sa mga sandaling ito, unti-unting bumabalik ang iyong sigla, siglang hindi galing sa tagumpay, kundi sa koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Habang tumatagal ang araw, mapapansin mong mas lalong lumalalim ang iyong pangunawa. Ang mga mensahe mula sa sansinukob ay maaaring dumaan sa mga pahiwatig sa paligid, isang sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa iyo, o isang simpleng salita mula sa isang kakilala na biglang tumama sa puso mo. Bawat ideya o damdaming lilitaw ngayon ay may dahilan. Ito ay paalala na kahit gaano kakabisi o ka-structured, ang buhay ay palaging may lugar para sa himala, at ang himalang ito ay maaaring nasa loob mo na. Ang mga maswerteng kulay ngayon ay bughaw at puti, mga kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at kapayapaan ng damdamin. Ang mga maswerteng numero ay 3, 7, at 11, mga numero ng balanse, espiritualidad, at panibagong simula. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagjournal o pagsulat ng iyong damdamin. Subukang ilahad ang iyong saloobin sa papel, ilabas ang lahat ng bumabagabag sa isip mo, at hayaang maging malinaw sa iyo ang direksyong nais mong tahakin. Sa pagtatapos ng araw, mainam na bigyan mo ang sarili mo ng sandaling katahimikan. Hindi upang isipin pa ang mga dapat gawin bukas, kundi upang pasalamatan ang sarili sa mga nagawa ngayon. Bawat paghinga, bawat pagtanggap ng damdamin, at bawat pag-unlad ng pananaw ay isang tagumpay. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng araw na ito sa pagbibigay liwanag sa iyong kalooban. Payo para sa araw na ito, yakapin mo ang sarili mong damdamin na parang isang matalik na kaibigan. Huwag mong kalimutang sa likod ng bawat tagumpay ay ang puso mong marunong magmahal, magpatawad, at umunawa. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo sa gitna ng mga layunin, sapagkat ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang dulot ng pagkakilala mo sa sarili mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas lalong napapalapit sa katotohanan iyon. Kaya habang nilalagom mo ang buong araw na ito, damhin mo ang katahimikan. Magpasalamat sa mga pagkakataong matuto, magmahal, makinig, at magsimula muli. Sa simpleng paglalakbay ng iyong isip at puso ngayon, isang mas malalim na bersyon ng sarili mo ang unti-unting nahuhubog, isang ikaw na mas payapa, mas buo, at mas handa sa mga darating pang araw. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Abril 30, 2025. Ngayong araw na ito, Abril 30, espesyal ang enerhiya na naghihintay para sa iyo, Aquarius, habang ang buwan ay sumasayaw sa Gemini, na nagpapaliwanag sa iyong mundo ng isang masigla at malikhain na kuryosidad. Ang iyong kakaibang alindog at karisma ay nagniningning sa mga tao sa iyong paligid,
kaya't magbibigay daan ito sa iyo upang yakapin hindi lamang ang iyong mga pasyon, kundi pati na rin ang iyong kalayaan. Sa bawat hakbang na gagawin mo, alalahanin ang iyong likas na pagkamausisa at ipagpatuloy ang pagyakap sa mga pagkakataon na nagpapalawak ng iyong pananaw. Sa pagkakataong ito, bigyang pansin ang iyong mga nararamdaman at instinct at hayaang ito ang maging gabay sa iyong mga desisyon. Ang araw na ito ay puno ng potensyal na magbukas ng mga bagong pananaw na maghuhubog sa iyong landas patungo sa mas magaan at makulay na hinaharap. Ang iyong natural na alindog ay nagdadala sa iyo ng hindi inaasahang koneksyon at pagkakataon para magtagumpay sa mga proyekto at adhikain. Ang pagtangkilik sa iyong sariling kakayahan ay magpapalakas sa iyo upang mas maging maligaya at kontento sa iyong ginagawa. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, tandaan na ikaw ang may kakayahang magpasya sa iyong landas at magtakda ng mga layunin na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ang paggamit ng iyong sariling kaalaman at likas na talino ay magdadala sa iyo ng kaligayahan at magpapalakas sa iyong espiritu. Huwag mag-alinlangan sa iyong mga desisyon, ang iyong personal na lakas at likas na karisma ay magdadala sa iyo sa mga bagong tagumpay. Sa araw na ito, magiging mahalaga ang iyong kakayahang magmuni-muni at tumingin sa loob ng iyong sarili. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa ibang tao o mag-alala sa kanilang mga ginagawa. Ang mga kilos ng iba ay maaaring magdulot sa iyo ng kalituhan at maaaring magtulak sa iyo na magtakda ng maling layunin. Sa halip, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip kung ano ang pinakamahalaga para sa iyo. Ang oras na ito ay pagkakataon upang pahalagahan ang iyong sariling mga opinyon at desisyon. Huwag kalimutan na ikaw ang may hawak ng iyong sariling kapalaran at walang ibang makakapagbigay ng tamang direksyon para sa iyo kundi ikaw mismo. Iwasan ang mga external na impluensya at hayaan ang iyong sariling boses ang magtulungan sa paghahanap ng tamang landas. Maraming mga pagkakataon na iyong araw na magbubukas ng bagong mga pakikipagsapalaran. Maaaring magbukas ang mga pagkakataon sa iyo sa anyo ng mga hindi planadong lakad o biglaang inspirasyon. Ang mga impromptu na karanasan ay magbibigay sa iyo ng mga bagong pananaw na hindi mo inaasahan. Buksan ang iyong isipan at yakapin ang spontaneity. Ang mga hindi planadong kaganapan ay kadalasang nagdadala ng mga pinakamahusay na karanasan, kaya't magtiwala sa iyong sarili at sa iyong intuisyon. Ang buhay ay hindi laging kailangang sundan ng mahigpit na plano, minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay nagiging mga daan patungo sa pinakamagandang mga karanasan. Sa mga sandaling ito, mas lalo mong madarama ang kabighanian ng pagiging bukas sa mga posibilidad. Habang ang araw ay lumalago, ituon ang iyong pansin sa kapangyarihan ng iyong inner light. Pansinin kung paano ang iyong pagkakaroon ng isang maligaya at maliwanag na pananaw ay nakakaapekto sa iyong mga interaksyon. Sa bawat pagkakataon, ikaw ay nagiging isang simbolo ng positibong enerhiya, at ang iyong mga desisyon ay nagsisilbing gabay hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa iyong mga nakapaligid. Ang enerhiya na nagmumula sa iyong pagkatao ay makikita sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag maliitin ang epekto na may kakayahang magbago ng mga bagay sa iyong paligid sa bawat hakbang na tinatahak mo. Ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng malaking epekto, kaya't patuloy na pagtuunan ng pansin ang iyong mga desisyon at layunin sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa gabing ito, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni sa mga nagdaang kaganapan. Pagnilayan ang iyong mga desisyon at tingnan kung paano ang mga ito ay nag-ambag sa iyong pag-unlad. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magdesisyon ng tama. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin sa buhay. Magpatuloy na maglakbay ng may positibong pananaw, at patuloy na yakapin ang iyong kalayaan at pagnanasa sa bagong kaalaman. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay dilaw at lila. Ang dilaw ay nagdadala ng kaligayahan at liwanag sa iyong buhay, habang ang lila ay sumisimbolo ng espiritual na lakas at koneksyon sa mas mataas na kaalaman. Pagsamahin ang mga kulay na ito sa iyong araw upang madama ang kanilang positibong epekto sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 3, 7 at 11. Ang tatlong numero ay nagsisimbolo ng balanse at armonya sa iyong buhay. Ang 7 ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo ng mga pagkakataon para sa pag-unlad, samantalang ang 11 ay isang numero ng spiritual na paggabay at paglago. Ang mga numerong ito ay makakatulong sa iyo upang patuloy na magpatuloy sa iyong paglalakbay at magsimula ng bagong mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na landas.
Ang maswerteng gawain mo ngayon ay maglaan ng oras upang magplano ng mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu at magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Ang pagpaplano ng mga aktibidad na magpapataas ng iyong moral at magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso ay makakatulong upang mapanatili ang iyong positibong pananaw sa buhay. Magsimula ng mga proyekto na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magdadala sa iyo ng personal na kasiyahan. Iwasan ang anumang bagay na magdudulot sa iyo ng stress o pag-aalala. Huwag kalimutan na ang buhay ay para sa pag-unlad at kasiyahan, kaya't maglaan ng oras upang magpasaya sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magmuni-muni sa iyong mga nakaraang desisyon. Ang iyong mga hakbang ay nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng iyong personal na pag-unlad. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at yakapin ang bawat bagong karanasan na darating sa iyong buhay. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin, kaya't patuloy na maglakbay ng may pag-asa at determinasyon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 30, 2025. Habang ang araw ng Abril 30 ay umuusad, mararamdaman mong parang tinatangay ka ng malalim na emosyonal na pagmumuni-muni. Ang iyong likas na kalaliman ay nagsisilbing gabay para sa mga tao sa paligid mo, at ang iyong kakayahang magbigay ng pag-unawa ay nagiging isang kaakit-akit na liwanag sa kanilang mga buhay. Mahalaga ang araw na ito upang pahalagahan ang iyong kalikasan at maglaan ng oras upang magnilay. Ang mga damdamin mo ngayon ay nagsisilbing tulay upang mas makilala mo ang iyong sarili ng mas malalim, at sa ganitong paraan, mapapansin mo ang mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi mo pa masyadong naipapansin. Ang malalim na pagmumuni-muni ay hindi lamang magbibigay gabay sa iyo, kundi magsisilbing isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon pa rin para sa paglago at pagbabago. Ituring mong isang pagkakataon ang araw na ito upang lumabas mula sa karaniwan at maghanap ng mga bagong aspeto ng buhay na hindi mo pa nasusubukan. Sa mga oras ng pagninilay, makikita mo ang mga biyayang dumarating sa iyong buhay at matututo kang yakapin ang mga ito. Hindi laging madali ang pagtanggap sa mga bagong karanasan, pero sa oras na masanay kang buksan ang iyong sarili sa mga pagkakataon, madarama mo ang mga magagandang aspeto ng buhay na madalas na nakatago sa pang-araw-araw na gawain. Huwag matakot mag-explore at magbigay ng pagkakataon sa sarili mong matutunan ang mga bagong bagay, pati na rin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kagalakan. Ang kasalukuyang enerhiya ay nagdudulot ng isang malambot na agos ng pagmumuni-muni na nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng oras upang magnilay at mapansin ang mga leksyon na natutunan mo mula sa iyong mga karanasan. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Sa mga simpleng pagmumuni-muni at pagtanggap sa mga natutunan mong aral, mas mapapansin mong nagiging mas matatag ka sa iyong pananaw at mga desisyon. Ang iyong mga damdamin ng pagpapahalaga at kaligayahan ay magiging higit na makulay at maligaya sa araw na ito. Habang ikaw ay lumalalim sa iyong sarili, mas marami kang malalaman tungkol sa iyong mga hilig, ang mga bagay na mahalaga sa iyo, at ang mga relasyon na nais mong buuin at palagin. Ang malalim na pagmumuni-muni ay magbibigay gabay sa iyo upang tanggapin at mahalin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, at sa ganitong paraan, magiging mas magaan ang iyong landas patungo sa personal na kasiyahan. Ang araw na ito ay nagbibigay daan para sa eksperimento at pagtuklas. Ang enerhiyang dulot ng kasalukuyang posisyon ng buwan ay nag-aanyaya sa iyo na subukan ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin o ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Maaari mong maramdaman na mayroong isang malakas na pagnanais na lumabas mula sa iyong nakagawiang rutina at maghanap ng mga bagong karanasan. Huwag kalimutang bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng mga bagay na maaari mong tingnan sa ibang paraan. Kung may mga bagay na matagal mo nang iniwasan o hindi pinapansin, ngayon na ang tamang panahon upang muling tingnan ang mga ito at magbigay ng bagong pananaw. Maaaring magsimula ito sa isang bagong libangan, isang alternatibong daan pauwi, o simpleng pagbabalik-tanaw sa iyong mga nakaraan at nakatagong hangarin. Ang iyong kakayahang mag-isip ng mga bagong ideya at tumanggap ng mga pagbabago ay magsisilbing puwersa na magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay. Huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay, minsan, ang mga ito ay nagiging tulay sa mas magagandang oportunidad at karanasan.
Sa kabila ng mga takot at pag-aalinlangan, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pagninilay at isang pagkakataon upang matuto. Ang mga paggalaw na ito ay magdudulot sa iyo ng bagong lakas at inspirasyon, kaya hayaan mong ang bagong pananaw ay magdala sa iyo ng bagong kagalakan at tagumpay. Habang ikaw ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga enerhiyang ito ng pag-eksperimento at paglago, maging bukas sa mga positibong damdamin na lilitaw sa iyong puso. Ang iyong pagiging optimistiko at masigla ay magbibigay ng bagong liwanag sa iyong araw. Ito rin ay magbibigay ng bagong lakas sa iyong mga desisyon at hakbang. Magiging mas maligaya ang iyong mga interaksyon at magdudulot ito ng kasiyahan sa iyo at sa mga tao sa iyong paligid. Magtiwala sa iyong sarili at sa mga desisyong gagawin mo. Ang iyong mga hakbang ngayon ay magdadala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay at magbubukas ng mas marami pang oportunidad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul, na kumakatawan sa kapayapaan, kaliwanagan, at mental na kalinawan. Ang kulay asul ay magsisilbing paalala upang manatiling kalmado at mag-isip ng malinaw habang tinatahak mo ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 3 at 8. Ang numerong 3 ay nagpapakita ng balanse at pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong inner self, habang ang numerong 8 ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at kasaganaan. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsubok ng mga bagong proyekto na may kaugnayan sa iyong mga hilig at interes. Magsimula ng mga proyekto na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magpapalawak sa iyong mga pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay. Ang mga pagkakataon na dumaan sa araw na ito ay nagsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas magaan na landas. Ipagpatuloy ang pagtangkilik sa mga bagong karanasan at pagpapahayag ng iyong sarili. Ang iyong natural na kakayahan sa pag-unawa ay magdadala sa iyo ng mas maraming kasiyahan at tagumpay sa mga darating na araw. Maging bukas sa mga pagbabago at magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, alalahanin na ang kaligayahan ay nagsisimula sa loob at ang iyong mga pagninilay ay magsisilbing ilaw na magbibigay gabay sa iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,